Ano pong question natin? Hello? Ben Sartalusog, what is your question po? Hello sir, sorry po sir, na-press ko lang po. Continue po yung lecture niyo sir, sorry. No worries, no worries. Okay, so, yun. So, raise hand po kapag po may tanong. So, wag, ano po, only speak po when entertained. Okay, para tuloy-tuloy po yung flow ng discussion natin. So, to begin, I'll share my screen and begin the concept of fractions. So, fractions, these are portions of a whole. Alam naman natin yon. Makikita naman natin yung mga fractions sa pang-araw-araw nating buhay, di ba? Ah, bale, yung mga kilo ng bigas, may bumibili tayo ng 1/4, 3/4, kalahati. Ganun din sa sukal, 1/4, sa mantika, ganun. And ginagamit din natin siya sa pag-divide. Like, kung magkahati-hati tayo, ano yung makukuha natin portion for something. Let's say, kunwari sa isang cake. So, fundamental concept siya na syempre dapat alam natin from kung paano i-solve. Kasi syempre, di ba, kung magti-take tayo ng numerical exams, lagi naman talaga lumalabas yung fractions doon. So for today, we will discuss the concept of fractions. Recap lang tayo ng mga, ano, ng relationships between fractions, kung ano yung mga types of fractions, and kung paano mag-perform ng basic operations natin. So, yun na yung MDAS natin. So, fractions, merong tatlong uri ng fractions, depende sa kung anong itsura nila. Depende sa nila, sa structure nila. Number one, proper fractions. So, ang proper fractions, ang value nito is between 0 and 1. So, ito yung and numerator is less than denominator. So, examples natin, 1/4, 3/5, 6/7, 999/1000. So, kahit sobrang laki niyan, basta mas maliit yung numerator sa denominator, we call that a proper fraction. Okay ba tayo doon? And then, next, we have the improper fraction. So, improper fraction is a fraction with value greater than 1 and whose numerator can be whose numerator is larger than the denominator. Wait, hindi pala larger, greater than or equal. Greater than or equal. So, inote po natin to, greater than or equal. So, kahit equal po, basta naka-fraction siya, it's still an improper fraction. By definition. As long as naka-fraction siya and greater than or equal to 1. To the denominator. So a fraction with value greater than or equal to 1 and whose numerator is greater than or equal to the denominator. Example,
5/3. Mas malaki yung numerator, mas malaki si 5 kaysa sa 3. 17/2. Mas malaki si 17 kaysa kay 2. 8/7. Magkadikit sila pero mas malaki pa rin si 8 and si 7. And 10/10. 10/10, parehas silang 10. So, kahit ganun pala, kahit equal sila, makukonsider mo pa rin siya as improper fraction. And improper fractions can be expressed fractions can be expressed as a sum of whole number and the proper fraction and or and a proper fraction. So improper fractions can be expressed as a sum of whole number and a proper fraction. And what do we call that? Ang tawag natin sa kanila ay mixed numbers. So mixed numbers is a representation of a fraction upon a proper fraction fraction in terms of a whole number and a proper fraction. Plus proper fraction. Okay, so yung mga improper fractions natin kanina, pwede natin na yung i-express as a sum of a whole number and a proper fraction. Example, si 5/3. 5/3, yan ay 5 divide 3. 5 divide 3 ay 1, di ba? And ang remainder niya is 2. So 5/3 is 1/2, 1 and 2/3. So yan yung mixed number. (17/2). Di-divide natin si 17 by 2. 17 divided 2 ay 8, the remainder 1 equals 1, remainder 2. 1 remainder 2. 17 divided 2 is 8, remainder 1. Diba? So 8 and 1/2. And kung ano yung remainder, tapos kung ano yung pinag-divide, kung ano yung remainder, yun yung numerator ng proper fraction mo. And yung pinag-divide mo or yung divisor mo would be the denominator. So ma-retain yung denominator. 8/7. 8 divided 7 is 1. And the remainder is 1. So equal yan sa 1 and 1/7. And lastly, yung 10/10 is 1, the remainder 0. 1, remainder 0. Paano pag ganyan? Paano pag ganyan yung ating mixed number? Hindi, ibig sabihin, whole number siya. Yun lang yun. 1 yung sagot. Okay po ba tayo doon? Any questions po? None so far po, sir. Okay, so like Rex po, if ano,
Okay po. And raise hands po if may tanong. Alright, so yun nga. This is how you transform a mixed number into an improper fraction. Bale, kailangan mo nyo muna mag-divide, then yung remainder, siya yung magiging numerator ng proper fraction natin. And yung denominator, siya yung magiging denominator ng proper fraction natin. So isa pang example, 17/3. So ang 17 divide 3, 15. 5. 5 times 3, 15. May remainder siyang 2. So, ang mixed fraction equivalent niya is 5 and 2/3. 20/9. If we divide 20 by 9, we get 2. And 2 times 9 is 18. So, you have 2 and 2/9. So, this is how you convert an improper fraction into a mixed one. So, any questions po dito? Gets naman po ba? Like, react po tayo if nag-get po natin. Fractional yan, sir, hindi na decimal. Decimal po, kung magde-decimal po lang po tayo kapag required po. Pag naman po ang nasa choice ay fractions, wag po tayo magde-decimal siyempre. Kasi hindi naman po talaga natin ma-express lalo na kapag non-terminating yung decimal natin, hindi natin siya masi-simplify, wala siyang exact value. So, yun po dapat 'pag fraction po yung tanong, dapat fraction din po yung sagot natin. Okay po ba tayo dun? Unless Salamat po, sir. pinapa-convert po. Po? Yes po? Ano po yun, sir? Sir? Sir Jerry? Baka nahiya Wala lang na po po. sila magsabi. Pero parang gusto po nilang makita na yung fraction iko-convert into decimal, gano'n po. Parang gano'n po yung gusto nilang makita. Sure po, ano naman po yan, madi-discuss naman po natin yan in a later, in a while po. For now, ang gagawin po Thank you natin po. is ang gagawin po natin is simplifying fractions po muna. Then we'll proceed with that. Okay po ba tayo doon? Kasi, kung tignan po natin yung last edition ng civil service exam, ay may mga fractions po doon. So, important po na yun po, kaya sinasama po natin yun. Pero don't worry po, ma-include naman po natin siya dun sa syllabus. So, okay na po ba tayo doon? I hope clear na po sa atin na kailangan po nating isa-isahin yung topics. Now, yun nga po, meron tayong two types of fraction depending sa set nila. So, a set of fractions is called similar. So, similar fractions na lang para mas limanize tayo. Similar fractions
Bale, yan yung fractions na section ng fractions na same yung denominator. So 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, yan. Similar yan. 6/7, 2/7, 4/7, similar yan. So as long as same silang denominator, similar fractions sila. Pero paano kapag ganito? Paano naman kapag ganito? 1/2, 2/3, 3/4. We call that dissimilar fraction. Dissimilar fraction. Correct. So these are dissimilar fractions. Dissimilar. Ito hindi po yan, sorry. And dissimilar fractions. Isa pa, ito. Medyo ano to? Paano to? So you have 5/9, 2/3, 7/9. Do you think this is similar or dissimilar? Anyone? Okay, ma'am? Dissimilar po. Dissimilar. Why? Kasi, Ano po, parang mas mataas yung, hindi ko. Kakaiba kasi yung isa po nating, ano is 3. Even though convert po natin si 2/3 into something similar to 9 by multiplying 3 on numerator and denominator, which will be discussed rin mamaya, this is still dissimilar. Because of these 3. Do we understood? Like react point, naiintindihan ang concept ng similar and dissimilar fractions? Now, we proceed with equivalent fractions. Equivalent fractions, practically, two fractions with the same value. So, for instance, we have 2/3 and 4/6. If we can multiply something to 2/3 to make it equal to to the numerator and denominator of 2/3, for it to be equal to 4/6, equivalent sila. So example, 2/3 is equal to 2 times 2 times 3 times 2 equals 2 times 2 is 4, 3 times 2 is 6. Pwede ring times 3. So kapag po mag-equivalent fractions po tayo, pag mag-multiply po tayo sa taas, dapat din po yung multiply natin sa baba. So kung yung multiply sa taas, 3 po yung multiply sa baba. So 6/9. So sobrang fundamental po nito, pero crucial siya. Pwede ring mas mataas yung kahit hindi naman 4 to. Pwedeng 5 na yung natin next. 2 times 5 over 3 times 5. 2 times 5 is 10 and yan, 15. So, kapag meron po tayong ganyan, equivalent po yung fractions natin. Pag hindi, hindi po. Okay po ba tayo doon? Sir, pakiulit nga po. Thank you. So, ang pwede po
have 4 over 6 over 9, 10 over 15, 6. Yes, sir. Choppy po kayo. 2/3 ay equal sa 4 over 6. Ay. Hello po. Yes, sir. Audible naman po. Okay na. Okay na po. Okay. Yun nga po, kapag po equivalent yung fractions natin, pwede po tayo mag-multiply ng something sa numerator such that may lalabas po tayong fraction and yun po yung equivalent niya. So, isa po. So, balik Sir Chappy po. Po. po tayo dun sa mga natutunan nating fundamentals. So, ano po yung mga recall po muna tayo? Hello? Okay na? Yeah. So, yun lang po. Nawala na po, sir. Hello po. Okay na po ba? Okay na po. Yes, sir. Thank you po. Alright, so fractions, okay na po tayo sa ano, conversion po ng mixed to improper, ng improper to mixed. Then similar and dissimilar fractions, then equivalent fractions po. Okay, so third problem. Ano yun? Problem 1. Which fraction is equivalent to or okay, problem 1. Which fraction is equivalent to 2 over 5? So, alin po dyan sa mga yan? So, di ba nga po, pag ang sinabi natin, equivalent fraction po siya kapag meron po siyang, pwede po natin i-multiply yung numerator and denominator. Pero meron po tayong actual shortcut dyan. Ang pwede po natin gawin is i-compare yung kada choice and mag-cross multiply. So, mumultiply po natin to dito, and then ito po dito. E dilalagay po natin yung sagot dun sa taas. Actually, maganda po itong pang-compare ng fractions. So, 2 times 10, 20. 5 times 3, 15. So, pag ganun po ang cross multiplication natin. So, kapag po mas mataas yung isa, greater than siya. Pag mas mataas po itong una, greater than. Kapag naman po mas mababa, let's say yung 6 over 10 po. Try po natin compare si 6 over 10. Cross product dito, 20. 2 times 10 ay 20. 5 times 6 ay 30. So, we have here 20, which is less than 30. Ibig sabihin, less than po si 2/5 kay 6 over 10. Now, 2/5 and 4 over 10. Kung nag-cross product po tayo, we have 20. 4 times 5, 20.
And dahil equal po sila, sila po yung equivalent. So letter B po ang ating sagot. Maliwanag po ba? Yes, Letter sir. B. Mas madali pala yung ganyan. And po, which fraction is equivalent to 2/5? Next problem, problem 2. Which set of fractions are similar? Okay. 1/2, 1. Wait lang po. 1, 2, 6, 1, 7, 1, 6, 1, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 7/9, 9/10, 13. Here's problem number 2. Which set of fractions are similar? So ano nga po ang definition natin ng similar and dissimilar? Pag same po yung baba, similar po sila. And kapag naman po dissimilar, magkakaiba yung denominator. So denominator lang po yung tinitingnan natin. So yung letter A, may magkaiba na po kaagad. So hindi na po ito yon. Same rin din sa B, hindi na po ito yon. At titingnan po lagi natin ay denominator. So the correct letter D, hindi rin. So by elimination, it's letter C. Basic lang yan. Basics lang talaga siya. Last problem. Convert 45/4 into mixed numbers. A. 11 and 1. B. 4, 12 and 1, 5. 5. And 3. Problem 3. Convert 45/4 into mixed numbers. So, anong gagawin nga natin dyan? I-divide muna si 45 kay 4. So, 4 divide 4, 1. Then bring down 5. 5 divide 4 is 1. 5 minus 4 is 1. So, 11. 11 and a remainder of 1. So, 11 and 1/4. Letter A. Now, dumako tayo sa addition and subtraction of similar fractions. And subtraction of similar fractions. So, kapag po similar yung fractions, let's say 2/5 plus 4/5, yan. Hindi. 1/5 plus 3/5 muna. So 1/5 plus 3/5. What we're going to do is copy po yung denominator and then pag-a-add po natin lahat ng nasa taas. Okay po ba tayo doon? Oh.
2 ba? Hindi naman eh. 1 plus 3 is 4. 1 plus 3 is 4. So 4/5 po ang ating sagot. Wait, mabilis po ba? Yes po. Miss Rupina Kapinpin. Miss Ma'am Rupina Kapinpin po. Ano pong question natin? Napindot lang po. Hello po. Ah, 1 po. Sorry po sa confusion. Diyan po. This is 1. Yan. Now, paano naman po kapag mixed numbers? Okay. 6 and 2/5. Ibahin natin yung number. Ano muna? 4/9 plus 7/9. So, copy lang po. And then we get 11/9. However, yan po ay improper fraction. Kung ang nasa choices po natin ni improper fraction, okay na po yan. Pero kapag po mixed number yung hinahanap, mixed numbers yung mga nasa choices, saka lang po tayo mag-mixed number. Paano nga po ulit mag-mixed number? Di-divide po natin si 11 by 9. 11 divide 9, 1. Kasi 1 yung pinakamalaki. And ang remainder po is 2. So, 11/9 or 1 and 2/9. So, depende na po sa hinahanap na fraction yung sagot natin. Clear po ba tayo doon? Last example po, kapag po mixed number parehas, 6, 3/5, wag naman 5, maiba naman, 10 na lang, plus 2 and 8/10. Paano po kapag ganyan? Pagsasamahin natin. si mixed number. No, 6 plus 2. Pwede rin. Pwede rin po yun. 6 plus 2. Pagsasamahin po muna natin si 6 and 2. So, 6 plus 2 is 8. Then, yung fraction part naman po. Then, 3 plus 8 is 11. So, pag-a-add po natin to, and pag-a-add po natin to. Itong whole number na part at fraction na part. Pero ito pong 11/10, problema po yan kasi improper fraction siya. Kailangan po natin siyang i-simplify, gawing proper fraction. 11 divide 10 ay 1. And ang remainder niya po is 1. So, saan po natin ilalagay itong 1 na quotient? I-add po natin siya sa Number. 8. I-add po natin siya dun sa 8. So, yan po yung magiging 9. Tapos, ang ano na po is 1/10. Clear po ba tayo doon? So, ganun din po gumagana yung subtraction. Pero may other way po tayo para sagutan yung example kanina. Susulat lang po natin uli. So, first, convert mixed fraction. Wag yan, mura. Mixed fractions to improper. Paano po natin gagawin yon? So, ang gagawin po natin, i-multiply po natin yung denominator dun sa whole number. So, 6 times 10 plus 3/10. So, magiging ano po siya? 6 times 10/10 plus 3/10. So, magiging 60/10 plus 3/10. So, 63/10 po siya. Then, ito naman pong 2 and 8/10, magiging 2 times 10, 20/10,
plus 8 over 10. So, magiging 28 over 10. And then, 63 over 10 plus 28 over 10 ay 91 over 10. And pag kinonvert po natin into mixed number, 9 and 1/10 po siya. Kagaya lang din po ng sagot sa kanina. Naiintindihan po ba tong approach na to? So, meron po tayong more than one way para ano po ng fraction. And isa po yun sa mga ways. Actually, mas ma-appreciate niyo po itong method na to pag sa subtraction. Kasi di ba po, pag subtraction, nagbaborrow po tayo. Mas maganda po siyang gamitin kapag magbaborrow kasi hindi po siya nakakalito. So, yun nga po, given that, we'll proceed with subtraction of similar fractions. So, you have subtraction of similar fractions. Example, 7 over 9 minus 2 over 9. Pag same po, so we just subtract, we just copy the denominator and subtract. 7 minus 2 is 5. So, 5 over 9 po yung sagot. Then, paano naman po kapag may mga improper? Sir, paano naging 5 over 9? Di ba po? Paano Kakopy naging... lang po natin yung denominator kapag similar po siya. Copy lang po yung nasa baba kapag po same sila. So, kailangan po same sila. Pero, kapag po hindi same, mamaya po, di-discuss po natin yun. Then, yung sa taas naman po ay 7 minus 2. So, 7 minus 2 is 5. So, yun po yung numerator natin. Okay po pa tayo doon? Yes, sir. Thank you po. Next example po natin. 3 and 5 over 6 minus 1 and 1 over 6. So, dito po mas magandang gamitin tong ganito sa subtraction kasi di po natin alam kung kailan magbaborrow. Mahirap pong gawin yung ginagawa natin dito na i-add po mo yung mixed fraction, then paano po mas malaki yung nasa pangalawa, which is makikita po natin sa last example. Mas maganda po, i-convert po natin muna into improper fractions. So, 3 times 6, 18 over 6. And plus 5 over 6. So, 18 plus 5, 23 over 6. So, 23 over 6 po palang equivalent nito. Then, minus 1 and 1 over 6 ay 6 over 6 plus 1 over 6, which is 7 over 6. So, yung 1 and 1 over 6, equivalent po pala yan sa 7 over 6. Ngayon, pwede po natin gawin yung ginagawa po natin kanina. 23 minus 7 is 16 over 6. Or, pag dinivide po natin, 16 divide 6, 2. 12, 6 times 2 is 12, 4. So, 2 and 4 over 6. Pero yan na po ba yung final answer? Sa tingin niyo po, yan po ba yung final answer? Like rap Hindi po po. yung mga agree. So, parang wala pong nag-agree. Bakit po kaya? Anyone? Raise hand. Simplify po yung 4 over 6. Correct. You should simplify 4 over 6 muna. Kailangan po natin mag-lowest terms. Paano po tayo mag-lowest terms? Kung tanda pa po natin, kakancel po natin yung common factor nila. Doon po pumapasok yung natutunan natin last session about sa GCF. Sa pag-lowest terms po.
So ano pong GCF ng 4 at 6? 2 po. 2. So ang 2, 4/6, bale, yung 4/6 po natin, i-divide po natin sa GCF niya. And yun, 4 divide 2, 2, 6 divide 2, 3. So ang 2 and 4/6 po natin ay equal sa 2 and 2/3. So, don't forget to simplify. 5. Any questions po? Okay. So, okay na po tayo sa similar fractions. Doon naman po tayo sa addition and subtraction of dissimilar fractions. Of dissimilar fractions. So, addition and subtraction of dissimilar fractions, bale, ano po tayo? Dito po natin gagamitin yung concept ng LCM. So, example, we have 1/4 plus 2/3. Siyempre po, magkaiba yung denominator nila. What we're going to do is get the least common multiple of LCM of the denominator. So, ano pong LCM ng 4 and 3? 12. 12. LCM is 12. 12. And i-convert po natin yung fractions into something na over 12. Okay. So, 1/4 times something is blank over 12. So, sa tingin niyo po, paano magiging 12 yung denominator? Ano po kaya yung multiply natin? 12 divided by 4. 12 divided by 4? 3. Multiply ng 3. Correct. 3. Ay, hindi. So, mag-multiply po tayo ng 3 sa baba. And dahil sabi ko nga po, kanina sa equivalent fractions, para po maging equivalent siya, kung ano po yung minultiply natin sa numerator, yun din po yung imumultiply natin sa denominator. Yun po yung importance ng lesson kanina. So kahit basic po yun, importante po natin yung ma-emphasize para alam natin kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. So yun. Kaya po tayo nagmumultiply sa taas at sa baba ng same number para alam po natin yung equivalent niya. So get the equivalent. Fraction with LCM as denominator. Ito yung tinatawag nating LCD. So 1 times 3 is 3. And yun namang 2/3. Anong imumultiply natin sa 3 para maging 12? 4. 4. Very good. And therefore, multiply din po natin si 2 ng 4. So, 2 times 4, 8. So, 8/12. So, naiintindihan po ba natin kung paano siya i-simplify? Everyone? Nakakasabay po ba tayo? Any questions muna before we proceed? Okay, so kung wala na po tayong tanong, so ano po masasabi natin kay? So ano po palang purpose ng paghanap natin ng LCM? Yes po, Sir Francis Mariari.
Sir? Hello po, Sir Francis Malyari. Ano pong question po natin? Yes, sir. Sir, di ba pwede siyang, yung denominator na 12, i-divide mo siya sa number na 4 and 3? Tama? Para makuha natin yung papang-multiply natin. Yes, sir. Gets na po ba Ilan? natin? Yes, sir. Okay po. So, wala na po ba tayo ibang tanong? Shall we proceed Wala na, na sa sir. ano? Sa process. So, ano po masasabi natin kay 3/12 at 8/12? Okay. Anong klaseng fractions na po sila? Sila po ay similar fractions na. Similar na sila. And therefore, pwede na po natin gawin yung ginagawa natin kanina. So, dahil similar fractions na po sila, we can add na 3 plus 8, 11, and copy lang po natin yung denominator. And that is the answer to our fraction problem. Malinaw po ba sa atin yon? May tanong po ba tayo? Okay, so continuing. So 1/4, 2/3, bale. No problem naman po tayo. 3/5 minus 1/3. So ngayon kukunin po muna natin yung LCM ng 3 and 5. Ano bang LCM natin? 15. 15. Very good. Therefore, 15 divided by 5. LCD na po yan. LCD is 15. So yun. 15 divided by 3 times 3, 9. So 5 times 3 times 3 is 9/15. 5 times 3 is 15. So 9/15 po to. 1/3. So 3 times 5, then 1 times 5. So 5/15. So 9 minus 5, 4/15. 15. Gets po ba natin? Yes po. Ma'am Sapsagle. Any questions po? Sir, sir, pwede rin po ba yung cross multiplication po, sir, for shortcut? Cross multiplication as a shortcut? Yes. Yun yung ano, nag-a-apply lang po ito kapag proper fractions po ha, proper or improper fractions po ha. Hindi po natin yan gagawin kapag mixed numbers. So, yun po yung cross multiplication po. Kapag nag-cross multiply po tayo, hindi po natin ginagamit yung LCD. Papakita ko po sa next problem. Kung bakit. Okay, may last two problems pa po tayo before we end. So, we have this one. So, cross multiplication, okay po siyang shortcut kapag hindi po sila kapag wala po silang common factors yung denominator. Pero kapag kagaya po nitong next example, kailangan po nating mag-simplify kapag nag-cross multiply. So, example ito po. 7/10 plus 2/15. Babaan po natin yung para mas madali. 3/10 plus 2/15. Yan. Anong LCD nila? Anong LCM ng 10 and 15? So, ang denominator po natin is 10 and 15.
Ano po kayang LCM Five. nila? 5. LCM po. Least common multiple po. I think yung 5 po is GCF po siya. 30. 30 po. 30. 30. So we need to express, so kailangan po natin i-express yung dalawang fractions as a sum na may denominator 30. So 30 divide 10 ay 3. So 10 times 3 po yung kailangan natin. Dito, so 3 times 3 is 9. 9. And then, lastly po, 15. 2. 30 divide 15 po ay 2. 2 So 2 times 2, times 2. 4 4. over 30. 4 over 30, Minus which is 13 over 30. 5 over 30. Or 1, 6. Okay. Any questions po muna? Gets po ba ng lahat to? Sir, saan nakuha yung yung sagot na 15 times 2? Di ba po kailangan natin gawing 30? Ano po ang LCD natin? Ang LCD po natin ay 30. 30 po, di ba? Ang LCM ng least common multiple ng 10 and 15 ay 30. Di ba po? O 10, 20, 30, and then 15, 30. Ang least common multiple po nila is 30. 30. Therefore, kailangan po nating gawing equivalent fraction sa 30. Kailangan equivalent po, yung denominator po natin ay 30. Hahanap po tayo ng ipang-multiply sa 10 at sa 15 para mag-30 po sila. Ano po bang minumultiply natin sa 10 para mag-30? Di po ba 3? 10 times 3 ay 30. So, yun po yung imumultiply natin sa denominator and sa numerator. So, 3 times 3 ay 9. 10 times 3 ay 30. Ganun din po sa 15. Ano po yung kailangan natin i-multiply sa 15 para mag-30 po siya? Ma'am. What should we multiply to 15? Si Ma'am Shirley po. 3. Yung multiply po natin sa 15 para Yes. mag-30. Ang need po natin multiply sa 15 para mag-30. 15 times 3. 2. Hindi po ata, ma'am, kasi pag po 15 times 3, 45 po yung makukuha natin. 2 po. Dapat times 2 po. Times 2 po yung 15 times 2, 30. Kaya po, times 2 siya. Kailangan po natin maging same. Hindi po dapat ito magkaparehas. So, 3 times 3, 10 times 3. Tapos ito po times 2 kasi 15 times 2 po ay 30. Ang goal po natin is mapagparehas sila ng denominator. Okay na po ba tayo, ma'am? Yes, sir. Thank you po. Gets po ba natin? Yes, sir. Okay, so yun po yung goal natin na kapag po nag-a-add tayo ng dissimilar fractions, kailangan po muna natin siyang gawing similar. Then, gagawin po natin yung ginagawa natin kanina sa similar fractions. Kokopyahin po yung denominator, pag-add po yung numerator. Any more questions po? Sir Carl Mark, ano pong tanong natin? Sir, pwede rin po bang maging 65 over 150? Then yung answer pa rin pag kinuha yung lowest term, 13 over 30. I assume yan yung makukuha mo kapag nag-cross multiply ka. Ang disadvantage po ng cross multiplication is prone po tayo sa carelessness since we're dealing with large numbers. Yun po yung sinasabi ng isa nag-chat po dito na hindi applicable sa lahat ng problem mag-cross multiply. Yun nga po, magagana naman po ang cross multiplication. So di ba po, ang ginagawa natin pag cross multiplication,
is i-multiply yung numerator and denominator. Tama po ba? Pag multiply po natin yan, then magko-cross multiply. 3 times 15, 45, 10 times 2, 20. And saka po natin pag-a-add. Di ba? Yan po yung ginagawa natin. Though okay naman po siya. Then, yan, 45 plus 20, 65. 10 times 15 ay 150. So, maglo-lowest terms na lang po tayo. Kukunin po natin yung GCF niya. Ang GCF po nila is 5. So, 65 divide 5. And 150 divide 5. Ay, ba't naging plus? And 150 divide 5. Saglit lang po. Medyo nag-error yung pen. Yan. So, magiging 13 over 30. So, same pa rin po yung sagot. Pero, ang disadvantage na, kung masanay po kayo dyan, go po. Wala naman po akong ano sa inyo doon. Di lang po siya mali. Pero, ang disadvantage po niya, kapag po masyado malaki yung mga numbers, and kapag po mixed numbers din, baka medyo ma-careless po tayo. Yun lang naman po yung concern. Lalo na po kapag, may common factors po yung denominator natin. So, wala naman pong maling approach dun sa dalawa. Kailangan lang po natin kung malaki po ba yung isa-solve natin. Kasi syempre, mas madali naman po mag-solve ng mas maliit na numbers. Tama po ba? So, nakadepende na po yun sa ating diskarte. So, yun lang naman po sa addition and subtraction of fractions. So, yun lang naman po yung i-discuss ko po for now. So, any questions po regarding the discussion? Tungkol sa Maganda. fractions. None Yes po, po. ma'am? Ganda po ang explanation, sir, na intindihan. Yung iba po. Yung iba po ba? Okay na po. Okay, so ngayon, dadako naman po tayo sa activity po na tayo na po yung gagawa. Ngayon, meron po akong 4 problems. Tungkol lang naman po yan sa dalawang addition and dalawang subtraction. Ngayon po, try po nating sagutan as much as possible lahat. So, multiple choice po ito. And hopefully, magamit po natin yung buong 20 minutes para masagutan yung problem. Then, 15 minutes, bibigyan ko po yung 15 minutes and then, tanungin ko po yung 4 sa inyo kung ano yung sagot. So, wala po muna maglalagay sa chat or iimik ng sagot. Maliwanag po ba sa atin yun? Okay po. Okay. Question number 1. Similar muna. Sir, 7 over 11 po ba yan? Or 1 over 11? Opo, 11 po yan. Type ko na lang po para hindi po hassle.
Nawala po, sir. Wait lang po. Tinatype ko lang po yung problems. Ano ba to? Yan. Here. So kindly, wala po muna maglalagay sa comment section po
4 minutes. Two minutes, hindi, comment, chat na lang po yung mga tapos na. Alright, so sa mga Dito? done po, Dito? hello, hello po. So yung mga done po, o yung mga finish na po. Okay, so tanungin ko po yung mga at random. Hmm, Bigyan niyo po ako ng number from 1 to 10. Anyone? 8? So, simula po tayo kay Ma'am. Okay. Okay na po yun. 8 na po. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma'am Rufina Kapinpin. Ano pong sagot niyo sa number 1? A po. Letter? A. Letter A as in apple? Yes po. 1 and 1 over 11. 11. What's that? Opo. Yan yan Ang po. 6 over 11 plus 7 over 11 ay similar fractions. So 6 Yes plus po. 7 is 13. Tama po? Apo. Pero improper fraction po yan. So we need to Apo. simplify. Apo. So 13 divide 11 ay 1 with the Apo. remainder of 1. 2. 2 Two po ang ba? remainder niya. 13 minus 11 po is 2. Okay So the po. correct answer po is letter
B. B. It's okay po, it's okay. Okay. At least you tried po. Okay po. Okay, it's still a good job regardless. Okay po. Thank you. Okay. Bilang po ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma'am Alexandra Trinidad, are you there po? Ma'am Alexandra Trinidad? Hello? Yes po. Yes po. What's your answer sa number 3? Letter C, sir. Number? 3. Ay, number 3. Letter B, sir. Letter B. That's correct. 1 and 1 over 20. So, yung 16 over 20. Ang LCM po ay 20. 20. Yes, sir. And 1/4, 5 over 20. So, 21 over 20 or 1 and 1 over 20. Very good. Sir Carl Mark? Hello po. So, sir. What's your answer for number 2? Sir, letter D, 2/5. 2 and 2/5? Sure po ba tayo doon? Yes po. Kapag po natin, 5 times 10 is 50. Plus 3, 53 over 10. And then we subtract 3 times 10, 30. Plus 7, 37. 37 over 10. So 16 over 10. Which is 1 and 6 over 10. So this is 1 and 3/5 po dapat. Nice try pa rin po. Thank you po. Okay. So, number 4, last. So, ang tamang sagot po dapat dito is letter C. Hello po, Ma'am Shirley Pasqua. Yes po. What's your answer po sa ano pong sagot niyo po sa number 4? Letter A po. Letter A? Letter A is correct. 1 over 30. Yes po. So this becomes 21 over 30 minus 20 over 30. Very good. Alright, so thank you po sa mga nag-participate po sa ating recitation. So, okay lang naman po magkamali as long as, yun nga po, alamin po natin kung paano po i-approach yung problems for each lesson. So, hopefully may natutunan po kayo for this session. No worries po. Ang mahalaga naman po dito is yung po natin sa mismong exam. So, okay lang I'll end this by saying na kapag po nagpa-practice tayo, it's okay to have mistakes. Kaya naman po talaga pero hindi po tayo masasanay kung hindi po tayo magta-try. So, hopefully, ma-ace po ninyo yung exams, and thank you po so much for listening to this session. So that's all. This is Sedi, and well, thank you po. Yes po, Sir Jerry. Yung sa number 2 ba, sir? Di ba mix number yan, sir? Yun nga, Yes sir. po, yes po. Kala ko po. Nagkataon lang po na pag po tayo, ginawa po natin improper, 5 times 10 po kasi 50, di ba? Tama po? 5 times 10 is 50. Kasi magkahiwala yung 5 and 3, hindi sila 553. Oo nga po. Sa nakikita ko, parang mixed number sila. Yes, yung answer ko, letter A po. Letter A? Answer, yan din yung concern Yes, ko kasi sir, 53 over 10. So, 53 over 10. So, 53 Tama over po, 10. no? Paano po muna natin naanahin to? I-convert into improper. I think ang ginawa niyo po,
is sinubtract niyo po yung 5 minus 3. Tama po? Yes, sir. Yun po Ganun po yung ginawa ko. Yun po yung sinasabi ko po kanina sa discussion na hindi po natin siya pwedeng gamitin basta-basta sa subtraction. Di ba po, nung nag-example po tayo ng subtraction kanina, kung mapapansin niyo po, hindi po natin ginawa yon. Ang ginawa po natin is, ginawa po muna natin siyang improper fraction. Hindi, sir. Ang concern po kasi namin, ang pagkakaintindi lang po namin, naka-improper fraction, ay naka-mix form po siya, hindi siya improper. Kaya parang ang nangyari po ganun. Kaya po nag-subtract kami. Yung pala, 53 po ba yun? 53 over 10 minus 37 over 10. Ang akala po namin, 3 over 10 minus 3, 7 over 10. Kaya po ganun, sir. So, 53 over 10. Given. Opo. Okay, so yun po. Pag sige, gawin po natin yun na 5 minus 3, 2. Kaso, ang problema po natin dito, 3 over 10 minus 7 over 10. Pwede po ba siya? Hindi po. Pwede po ba yan? Hindi po, di ba? Kasi negative siya. Magne-negative siya. Yun po yung problem. Kaya po ninyo nakuha yung 2 and 2/5. Kaya po mukhang B yung sagot. Okay po ba tayo doon? Hindi po tayo pwede mag-ano dito, which is why ginagawa po muna nating improper fraction, yung given. Pero, sige po, i-disregard na lang po natin yung second question. And magbigay lang po ako ng other substitute. So, medyo nakakalito nga po. I understand the vagueness. Kasi nagkataong same lang sila. I'll address this on another session. Okay lang po kaya? Nabaliktad po namin yung ganun. Okay lang, sir. Na-confuse lang kami. Don't worry, sir. No worries po. Na-confuse lang kami dun sa anong mix. Ano pala siya? 53 over 10. Okay na, sir. No worries po. Thank you. Thank you. So yan po. That would be all on my end. Ayan, what a fruitful discussion, everyone. Thank you, Sir Dwight, for the discussion. And now, let's give Sir Dwight a round of applause naman dyan, everyone. Diba? Ganon. And then, I think I saw Sir Rolick enter the meet. So, may we have the floor for Sir Rolick? O nawala siya? Ayan, hello. Rinig ba ako? Yan. Hello, sir. Good evening. Ayan. So first is, hindi pa natin natapos yung fractions, but try nating tapusin na siya by tomorrow or Tuesday because dito pa lang tayo sa numbers and gagamitin pa natin siya what if may variables na rin tayo. Tapos, yung lesson plan natin is supposedly, tapos na rin natin yung single variable by this week. So, i-adjust natin yung lesson plan para makasunod pa rin lahat properly and maraming bumagsak sa post-test to actually. So, pag-iisipan pa namin paano i-adjust yung kung sino yung pwede nang mag-move forward sa next lesson and sino yung may iwan para mag-master pa rin ng post-test 1 and 2. And then, final announcement is until this January na lang yung free-for-all natin. So, we have 27 to 31 for the free-for-all sessions. So if you are not yet registered sa Classbook Quiz and Classbook Quiz, this is your last week to register. And makasama namin kayo sa training hanggang February 28. Yun lang. So I guess we can take a class picture if wala ng questions or may questions ba? Okay, I think wala na. Okay, sige, let's take a class picture. So discuss natin next session yung confusion dun sa last number na yung sinasabi kasi ni Sir Charles na it's better to convert sa improper is yun nga, what if hindi sapat yung binuban sa subtrahend. So yung iba na mali na pinagbaliktad na lang nila which is illegal. Kaya nagbaborrow pa dapat. But if magiging proper kayo is wala nang borrow, diretso na siya subtraction. So bibigay tayo ng cases like that para masanay kayo kung ano yung dapat natin gamitin.
Okay, so sige, Sir Ayo in our queue. Okay, so yung iba po, pa-open na lang po natin camera para sa ating picture taking. Okay, so I'll count into 3. 1, 2, 3. And another one. So 1. Oh, wait. Okay, so 1, 2, 3. And thank you, everyone. Have a good night. Rest. Thank Bye, you, to guys. colleague. Thank you po, sir. Good night. Good night Po. Good night po. Bye po, sir. Thank you po ulit.